Mabuhay ulit, kasama natin si Sir RC Arcilla. Kaano-ano po niyo si John Arcilla? Malayong kamag-anak. Sobrang layo kamag-anak. Anyway, yun na nga. Congratulations! Siyempre kasama ka sa isang malaking team ng Juego Todo. Isa na siyang professional sport sa Pilipinas. And you yourself experienced both. You experienced both MMA and Juego Todo. So, kumusta? Ano yung karanasan mo? At kailan yung una mong laban sa Juego Todo? Ang una ko pong laban sa Wego Todo was HISCON 2018 sa World Trade Center. 2018. 2018. Tapos ang kalaban ko nun is Giovanni Bacchus. Yeah, si Coach Giovanni Bacchus. And then, ang difference kasi ng Wego Todo sa MMA is sa Wego Todo, mas may utilize mo yung paggamit mo ng weapons. Unlike sa MMA, wala namang weapons. And para sa akin, mas mahirap ang Wego Todo kesa sa MMA. Kasi kahit sabihin natin na sa Wego Todo, third round lang yung may MMA part. Pero yung second tsaka first at second round kasi may baston, may sticks. So masakit eh. Oo, sakit to palo. Kaya para sa akin mas mahirap yung Wego Todo kaysa sa MMA. So, nag-training ka ng Arnis bago ka mag-Juego Todo or kaya ka nag-training ng Arnis dahil papasok ka ng Juego Todo? No, bale wala po akong any experience sa Arnis at all. As in wala po. Kaya nung lumaban din ako ng Wego Todo, as in palo na lang talaga ako ng palo. Palo lang din ako ng palo. As in, walang technique, brawl, palo. Mas na-utilize ko yung MMA ko pagdating yung last round. Third round. Yung third round, yeah. So, tingin mo ba automatic ba na kung isa kang arnisador ay ano na siya, advantage siya para manalo ka ng Juego Todo or not necessarily? Not necessarily po. For me, personally. Ang sa tingin kong advantage ng Arnisador when it comes to Wego Todo, perspective ko lang po is the technique itself. Pero pagdating sa strength and conditioning part, I think medyo mas lamang yung MMA fighter. Yun lang po yung perspective ko. Kasi nakapanood rin po ako ng laban ng isang MMA fighter and then Arnisador. And then pagdating talaga sa lakas ng katawan, nakita ko na lamang yung MMA fighter kasi sanay silang musipa, sanay silang masuntok, sanay sila sa 3 rounds, 5 rounds na suntukan. And ang Arnisador naman, nung nakita ko sa laban na yun, technique, as in sobrang solid nung technique niya. Kahit na pag nararamdaman niya na hindi niya kaya yung suntok sipa ng MMA fighter, ginagamitan niya ng technique gamit ng baston niya. Papalo siya atras. So, yun yung nakita ko na advantage both sides ng Wego Todo or ng Arnisador and then ng MMA fighter. Parehas may perks. Parehas. So, kung Arnisador versus non-Arnisador, hindi natin masasabi kung sino ang mananalo. So, ang idea kasi na i-mix natin yung MMA tsaka Arnis, hindi ito ma-appreciate ng lahat. Kahit yung ibang Filipino martial artists themselves, MMA fighters themselves, hindi lahat ma-appreciate yung idea na yon. Ano sa tingin mo? Bakit nila yun hindi ma-appreciate? At bakit nila dapat ma-appreciate? Sa tingin ko hindi nila ma-appreciate sa ngayon, sa una, kasi bago pa lang. So, anything naman na bago sa atin, hindi natin na-appreciate agad-agad. Nandun pa yung fear, nandun pa yung pangamba na baka hindi mag-work, or baka nandun yung fear na hindi siya mag-work. Kumbaga parang something na bago eh. Anything naman na bago talaga sa atin. Tapos wala tayong interest sa bagay na yun, natatakot tayo. Pero kapag paunti-unti siyang napapakilala sa atin, pag paunti-unti nating nakikita na nagugustuhan din siya ng maraming tao, doon nag-iiba yung perspective natin na okay naman pala yung Wego Todo. Yung Wego Todo sariling atin pala. Sport pala siya ng Pinoy na dapat supportahan. So, sa palagay ko, gradually, darating tayo sa point na yun na matatanggap rin ng mga tao paunti-unti kung ano ba yung gustong i-showcase ng Wego Todo. Galing yun sa nakaranas mismo ng MMA at Juego Todo. So, hindi lang siya theory, hindi lang siya idea. Ayun, maliwanag na maliwanag. Wala na pong tanong. Bukod sa MMA, di ba nagko-coach ka din? So, sa mga taong gustong, paano kanila mahanap kung gusto nilang matuto sa'yo? Tapos, imbitahan natin yung mga nanonood na manood sa linggo.
Yung mga gusto po mag-training sa amin, pwede nyo po i-search yung Underdogs Fight Team PH sa Facebook, and then RC Valerio Arcilia, yung personal Facebook ko po. Pwede nyo po message doon. And then, sa darating na Sunday, magkakaroon po tayo ng Wego Todo, and then MMA Championship bout sa Tudor's Place event, Tudor's Events Place, Marikina City. Sana manood po kayo kasi isang history po itong gagawin natin. Ngayon, naging professional na yung Wego Todo. So, sana mapanood natin kung ano ba yung Wego Todo. Sa Sunday, mapapakita sa inyo ng UGB kung ano ba yung Wego Todo na gusto nating ipalaganap sa buong mundo. Marami pa pala akong tanong. Hindi, yung underdog team ba ay purely MMA ang tinuturo doon or meron ding arnis, martial arts? Sa Underdogs Fight Team po, purely MMA. Purely MMA kasi wala po akong background talaga ng arnis. So, ayaw po magturo ng something na hindi ko alam. So, purely MMA ang base po namin. Pero interesado din po kami mag-step sa Wego Todo when the time comes. When the time comes. May manok ka ba sa main events natin sa linggo? Opo, actually, ang sinasabi ng puso ko, si Rod Tang, pero ang sinasabi ng isip ko, si Jansen. So, medyo nagtatalo sila doon. Bakit? Personally, kasi si Rod Tang kasi medyo mas close ko kaysa kay Jansen. Friends ko sila parehas. Friends ko sila si Rod Tang and si Jansen. Pero mas close lang kami ng konti ni Rod Tang. Yeah, pero alam mo yung fighting styles Fighting ng pareho? po, pagdating po sa fighting style, sa palagay ko po, si Jansen, magaling siya mag-adapt when it comes kung ano yung naging talo niya before or yung panalo niya. Yung kagaya ng sabi niya kanina sa Since rematch nila to, no? since rematch nila, kaya niyang mag-adapt. Matalinong fighter si Jansen. Rod Tang, on the other hand, siya yung heart of warrior. Siya yung paglumaban, puso. As in, So, doon natin makikita kung ano ba yung magwawagi. Yung smart tactics ni Jansen or yung heart of a warrior ni Rod Tang ng Pinas. Parang digmaan ng puso at isip. Tama. Sino nga ba? Sa main event ng Juego Todo, familiar ka ba? Yes, Or yes, may yes. opinion ka rin ba? Yes. Para sa akin doon, personal pick ko na lang si Coach Marwin kasi friend ko si Coach Marwin. Nag-training din siya sa Underdogs before. So, sobrang close namin ni Coach Marwin. And I believe na this is yung comeback ni Coach Marwin na matagal niya nang hinihintay. I believe na si Coach Marwin, once na manalo siya dito sa fight na to, magtutuloy-tuloy siya lumaban. And no doubt in the future, I believe magiging champion si Coach Marwin Landong sa Wego to. At rematch din nila to, no? At rematch din po nila. Rematch din. Pero sa tingin mo, ano yung malakas na quality ng kalaban niya na mahihirapan si Marvin? I think siguro experience ni Master Monsod. Yun yung magiging edge ni Master Monsod. And at the same time, si Master Monsod kasi coach na siya eh. Coach siya ng Hidden Blade MMA if I'm not mistaken. So kapag ikaw yung head coach kasi ng isang team, kagaya ng sabi ko kanina, once you're a coach, magiging matalino ka doon sa bawat galaw mo. Kasi kung kaya mong i-execute kung kaya mo ituro yung isang bagay, mas madali siyang i-execute para sa'yo. So kung ikaw yung coach ng team na yun, magagawa ni Coach Monsod na i-execute yung game plan niya ng malinis. Yun yung magiging edge sa palagay ko ni Coach Monsod. And si Coach Marwin Landong naman, if I'm not mistaken, nagtitraining siya. I'm not sure kung meron siyang head coach ngayon or what. Pero I do believe sa heart ni Coach Marwin as a fighter na nandun. So, kagaya ng kanina, puso versus isip. Puso versus isip. Sino ang mananalo? Abangan nyo po sa linggo. Maraming salamat, Sir RC. Thank you very much.